Tama na yung gulo na yan. Sa dami-dami ng commanders dito, hindi magawa ang lasting peace. Kayo dapat ang nauuna. Sa kano dapat ibangunan sa kapadsapal, sa dala ang gera, dala bamagimataya. Kasi sayang ang inged. Dapat ipagmalaki natin na kahit saan tayo pupunta, galing akong Bangsamoro at mapayapa doon sa amin. Dahil matutuwid ang lahat ng Bangsamoro. Nang ba dapat? Ilan na ba? Actually, dahan-dahan na tayong umaangat. Waya upama hanggang meron pang nag-gira-gira dyan, ay yung investors natin hindi na pupunta. Nag-uusap na kami dito, sabi ko, kung may pera lang ako, mag-invest ako dito sa lugar na to. Kasi sayang, napakagandang lugar ito, along highway. Inikot ko lahat ng area ng Hofer, lahat ng dito sa taas. Kung wala sanang nagkakagulo, ang gandang bigyan ng project. Nandito na ang tatay natin, ang ating mahal na gobernador, ang mga mayors natin, tapos nandyan ang chief minister na gumagaway sa atin sa Bangsamoro, gaganda siguradong lugar. Hinihiling ko lang na unutang tano ilangon na mapulutano. Niya si Kagiwahid Mapuluno sa 118. Kaya nga natatawa ako kasi sabi ko ang ganda pala nito. Si Kaka kayang-kaya niya itong disiplinahin itong mga kasama niya. Dahil isang lungga lang kayo. Okay? Sa timang may ingat tano niya. Barangay sa barangay, nagkakalapitan tapos paputok kayo ng M23. Hindi pwede yan. Huwag niyo uulitin yan. Sa gunaban niya ba na fair warning. Huwag niyong gagamitin ang umpungan. Huwag niyo gagamitin yung MLF. Kasi wala namang matapang sa inyo. Sa totoo lang pag nag-iisa ka lang. Nagiging matapang lang tayo pagka nakarami-rami nating tropa. Pero pag nag-iisa ka dyan, ewan ko na lang kung kaya mo magdala ng barit dyan sa highway. Hindi kita huliin. Fair warning mga kasama. Kapag pagalya, na doon ulutnin, na doon bariyerin, na doon wall. Kapag ikaw pa rin ko gumawa ka ng kalokohan, sorry. Kasi alangan naman na hindi ko dipinsahan yung maraming tao. Alangan naman hindi ko dipinsahan ng civilian, sarili ko. Tapos wala sanang commander o 10 na mujahidin imamong sa drugs. One time may nakita ako sa Facebook na pinupuntahan ng PDEA, nakipagbarilan pa. Sumisigaw pa. Huwag niyong gagawin yan sa panahon ko. Kasi merong batas. Dapat umira lang batas. Kapag ka mujahidin ka, sigurado kang ikaw dapat lang magsabi na, oy, Brad, bawal yung haram yung ano. Doon na magagamit yung word na haram. Yung mag-drugs, tapos magpatay ng tao. Sa panahon ko, sa panahon namin ni Sir, walang puputukan dyan, walang mangyayari dyan na putukan. Kasi yun nga, kapag ka nahuli ka namin, pasensya, kulong ka. At ipapadrug test kita. Kasi marami nang nangyayari dito. Akala mo, matuwid na membro ng kwan. Even kapulisan at kasundaluhan nga, dinadrug test namin, kayo pa. Fair warning. Tapos, madilist na. Inihingi ko sa pamunuan ng BF-MILF na kapag kayong tropa natin ay nagadrugs yan o hindi na makontrol, i-delist, tanggalin sa listahan ng BF-MILF. Ganun lang kasimple. Kasi, o pamamanggula bento ba, wala ka na sa listahan, ay malaya na ang kasundaluhan kapulisan na manguhuli sa inyo. Ngayon, bakit nyo pahantayin na mangyari yon? Dito no doon ang apani may pamamanggula. Okay? Ako uhaw na uhaw ako sa lasting peace. Ang lugar namin sa Palimbang, 1,000 plus ang namatay doon. 1,000 plus noong 1974 na massacre doon. Gusto nyo bang mangyari pa dito sa atin? 1,000 plus. Walang binatbat yung ibang listahan dito. Pero sa Palimbang, tamo, isa kami tunay ang mujahidin. Anong tunay na mujahidin? Kahit pulis ako, mujahidin ako. Why? Kasi pinaglalaban ko kayo. Ipinaglalaban natin ng sambayanan. Di ka na niya po mujahidin uniforme sa biyak. The same. Kayo hindi rin, kami lang ang pulis. Kayo, pulis kayo. Bakit pulis? Dahil pwede niyong bantayan yung mga barangay nyo, ang sambayanan. Huwag tayong manguna sa sakit ng ulo. Buti na nga lang, may mga GPST pa tayo na combined MILF, Army at saka kapulisan na nandyan. Respetuhin nyo yung mga yan. Kasi sila ang representatives ng gobyerno para doon sa lugar nyo na sana wala nang mag-away dyan. Kayo GPST, huwag nyo sayangin yung duty nyo dyan. Mamagitan kayo. Okay. Basta sa aming kapulisan, hindi kami mapapagod na magtulong. Kasi lugo ko namin sa kano. Masakit niya na banalig at kinagami ang mga kuwan na, pagpatayan, na nagkasigdom.
sayang ang buhay. Dapat magpaaral na lang tayo ng anak. Kaya inuuna ko yung pagyakapan nyo dyan dahil ayaw kong masayang ang panahon ko na habang akong provincial director, wala akong magawa. No. Dapat may magawa ko. Ha? Pagdating ng araw, habulin nyo, magtatanong na lang kayo, sayang ang panahon nila General Cato at saka ni Colonel Sapal. Sinayang natin. Eh nakakatulong naman sila. Okay? Wala nang magdadala ng baril. Highway, 24 hours ang checkpoints namin. No? LTAP lang ang pwede gamitin kung talagang may baril ka na legal. Aside from LTAP, huli. Okay. Yan ang magandang usapan natin. At harinawa, lamon tanong ba niya ba na magkikinag tanong sa mga Lucas tanong. Unang bitaw ko ng salita, nagpadsudjud tanong, ginagagilakan ka sa Allah Ta'ala. By the time nagkagilakan ka sa Allah Ta'ala, dapat di ka pagumbal sa haram. Harami ka pangimatay, harami ka pang drugs. Haram yung makatakbo yung maraming tao. Okay? So, tabangan tanong yung mga mayors tanong niya, governor tanong, chief minister tanong. Lango ng pagkamalan niya, mga board members tanong, barangay captains. Saka, anong nakita ko sa kagina, barangay captain? I hope barangay kapitan, tulungan mo na malinis yung lugar nyo. Dino din baging yapi, iludapang gano pa na pulis ang musundalo. Gaya rin ang paglilinis ng mga barangay nyo. Huwag nyong hintayin na pupunta pa kami dyan sa barangay nyo para tulungan kayo maglinis. Ha? Gawin nating mapayapa, malinis ang lugar ng Bangsamoro. Ako pinagmamalaki kong Bangsamoro ako dahil Muslim akong tunay. Hindi ako Muslim na sakip bangunan banginom. Ha? Uli pa Jabu.